Bandang hating gabi noong July 10, 2001, tumakbo ang isang umiiyak at nanginginig na binata patungo sa kanilang mga kapitbahay sa Collins Street, North Ryde, Sydney. Humihingi siya ng tulong habang sinasabing may nangyari sa loob ng bahay nila kung saan binaril umano ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ng mga hindi nakikilalang magnanakaw. Nang pumasok ang mga otoridad, 3 miyembro ng pamilya ang natagpuang patay at natulala na lamang sila sa tindi at kabrutalang sinapit ng mga biktima. Mayroon pang racist message o vandalism na nakasulat sa dingding na nagsasabing, "Asians," o sa Tagalog, "PI kayo mga Asyano, magsilayas kayo." Sa unang tingin, mukha itong robbery o hate crime laban sa isang Filipino-Australian family. Ang 20 anyos na binatilyong ito ang nag-iisang naiwan na buhay. Ang anak na tila nawala ng buong pamilya sa loob lamang ng isang gabi. Sa kasong ito, sinabi ng Korte ng Australia na iba at napakataas na level ito ng karahasan at kabilang sa worst category of murder cases. Habang tumatagal ang investigasyon, nag-iba ang tanong ng mga investigador. Hindi na lamang kung sino ang mga gumawa nito, kundi paano kung ang nag-iisang survivor ang siyang tunay na salarin. Sorry, I never told you all I wanted to say, and I know eventually we'll be together one sweet day. Nagsimula ang kwento noong 1977 nang magpakasal sina Loiva Claridades at Teodoro o Teddy Gonzales. Pareho silang nagmula sa Pilipinas at kapwa may malaking pangarap para sa magiging pamilya nila. Noong September 16, 1980, isinilang sa Baguio ang panganay nilang si Joseph Claridades Gonzales na mas nakilala sa palayaw na Seth. Sumunod ang bunso nilang si Claudine na isinilang noong July 9, 1983. Sa paningin ng mga nakakakilala sa kanila, isa silang pamilyang nagsisikap bumuo ng magandang kinabukasan. Abogado si Teddy samantalang inilarawan ng mga kamag-anak si Loiva bilang masipag at mapagmahal. Malapit din sila sa pananampalatayang Katoliko at mataas ang pagpapahalaga ni Teddy at Loiva sa edukasyon at sa magiging propesyon ng kanilang mga anak. Ngunit bago pa nila marating ang komportableng buhay sa Australia, kinailangan muna nilang lampasan ang isang trahedyang halos bumura sa lahat ng kanilang naipundar sa Pilipinas. Noong July 16, 1990, isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa Luzon. Gumuho ang mga hotel, bahay at iba pang gusali sa Baguio at sa iba pang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Mahigit 1,000 tao ang nasawi at libo-libo pa ang nasugatan. Kabilang sa mga gusaling nawasak ang 40-room hotel na bagong itinayo ni Teddy sa Baguio at maging ang kanilang tirahan. Muntik na ring mawala sa kanila ang 10 taong gulang na si Seth. Nakalabas na ang ibang tao mula sa isang guhong gusali ngunit naiwan siyang nakulong sa stairway matapos maipit ang kanyang binti sa mga bumagsak na debris. Bumalik si Teddy sa nasirang gusali at sumuot sa isang siwang sa pader upang marating at mailigtas ang anak. Nasagip niya si Seth ngunit napunit umano ang ligament ni Teddy at nakaranas siya ng pangmatagalang pananakit matapos ang insidente. Matapos masira ang hotel at mawala ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan, nagpasya sina Teddy at Loiva na iwan ang Pilipinas at magsimula muli. Noong 1991, dinala nila sina Seth at Claudine sa Sydney, Australia, kung saan mayroon ding mga kamag-anak doon si Loiva. Hindi agad naging madali ang kanilang panibagong buhay. Bagaman abogado na si Teddy sa Pilipinas, kinailangan niyang dumaan sa proseso upang makapag-practice bilang solicitor sa Australia at makakuha ng lisensya nito. Sa paglipas ng mga taon, nakapagpatayo siya ng sariling legal practice o law firm na pangunahing humahawak ng mga usaping may kaugnayan sa immigration at ari-arian. Tumulong si Loiva sa pagpapatakbo ng opisina bilang receptionist at secretary, habang paminsan-minsan namang nagtatrabaho roon si Seth. Unti-unting naging maayos ang kabuhayan ng pamilya. Nakaipon sila ng mga ari-arian at nakalipat sa isang malaking 2-story house sa 6 Collins Street, North Ryde. Mukhang maayos at matagumpay naman ang buhay ng mga Gonzales, ngunit mahigpit sina Teddy at Loiva pagdating sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Malaki ang inaasahan nila kay Seth bilang panganay. Gusto nilang maging doktor o abogado ang anak
at pagdating ng panahon, makatulong sa pagpapatuloy ng negosyo ng pamilya. Pumasok si Seth sa Medical Science sa University of New South Wales, ngunit matapos ang humigit kumulang 2 taon, umalis siya roon at lumipat sa Macquarie University, kung saan kumuha siya ng mga subject na may kaugnayan sa batas. Ang problema, hindi ito ang landas na talagang gusto niya. Mas gusto niyang kumanta, makilala sa entertainment industry at maging isang sikat na performer. Habang lumalaki ang pagitan ng gusto ng mga magulang at gusto ng anak, bumabagsak naman ang pag-aaral ni Seth. Matagal na pala siyang uma-absent sa klase at nanganganib na mapatalsik sa kurso. Para hindi siya mapagalitan, pineke niya ang kanyang mga marka at ipinakitang maayos ang kanyang performance kahit hindi naman. Hindi na lamang sa pag-aaral umiikot ang tensyon. Nagkaroon din siya ng kasintahang hindi gusto ni Loiva at may banta mula sa pamilya na maaari siyang tanggalan ng mana kung ipagpapatuloy niya ang relasyon. Napagsama-sama ng mga problemang ito ang takot ni Seth na mawala ng mga pribilehiyo at ang pagnanais niyang mapunta sa kanya ang yaman ng pamilya. Kilala rin si Seth sa paggawa ng kwento para mapahanga ang ibang tao sa kanya kahit hindi naman totoo. Ikinukwento niya sa mga kaibigan na naging singer na siya sa Pilipinas at naging modelo raw siya ng Calvin Klein. Ipinagmamalaki rin niyang naging champion siya sa isang kickboxing tournament. May website pa na nagpapakilala sa kanyang kakayahan sa pagkanta at pagmumodelo. Ang sabi niya, ginawa iyon ng isang tagahanga bilang tribute sa kanya. Ngunit ayon sa nabunyag kalaunan, siya rin pala ang gumawa at nagpapatakbo ng website. Pagsapit ng July 2001, malapit nang gumuho ang mundo ni Seth sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa law office ng pamilya, nagkaroon si Seth at ang kanyang mga magulang ng seryosong pag-uusap at komosyon. Nalaman kasi ni Teddy at Loiva na malubha ang problema ni Seth sa universidad at hindi totoo ang magagandang gradong ipinakikita niya sa kanila. Sinasabing ang nakababatang kapatid ni Seth na si Claudine ang nagsumbong nito sa kanilang mga magulang. Galit at dismayado ang mag-asawa. Sinabi nilang babawiin ang ilang pribilehiyo ni Seth at maaari nilang ibenta ang kotse niyang labis niyang pinahahalagahan, isang berdeng Ford Festiva. Ngayon, hapon ng Martes, July 10, 2001, umalis si Seth sa law office bandang alas 4 at bumalik sa kanilang bahay sa North Ryde. Isang araw pa lamang ang nakalipas mula nang mag-18 si Claudine. Nasa kanyang kwarto ang dalaga at nag-aaral o nagbabasa nang puntahan siya ng kanyang kuya. May dalang baseball bat si Seth at kumuha rin siya ng mga kutsilyo mula sa bahay. Bandang alas 4:30, inatake niya si Claudine. Tinamaan ang dalaga ng 6 o higit pang beses ng blunt object o baseball bat at nagtamo rin siya ng maraming sugat mula sa patalim. May mga pinsala sa kanyang mga braso na tinatawag na defensive wounds. Palatandaang nakita niya ang umaatake at sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Pero sa kasamaang palad, hindi siya pinatawad ng kanyang kuya at hindi na siya nakaligtas. Pagkatapos nito, hindi umalis si Seth. Nanatili siya sa bahay at naghintay. Bandang alas 5:30, dumating si Loiva mula sa law office. Halos kapapasok pa lamang niya sa main door nang siya naman ang salubungin at atakihin. Suot pa rin niya ang sapatos na ginamit niya sa trabaho samantalang nasa sahig pa malapit sa kanya ang kanyang handbag. Nagtamo si Loiva ng maraming malulubhang sugat sa muka, leeg, dibdib at tiyan. May defensive wounds din siya na nagpapahiwatig na nanlaban at sinubukan niyang iligtas ang sarili. Nagkaroon din siya ng napakatinding pinsala sa leeg, bandang trachea. Indikasyon na hiniwa pa ito ng sarili niyang anak na para bang gusto niya pang pugutan. Sa puntong iyon, 2 na sa kanyang pamilya ang kanyang tinapos. Ngunit nanatili pa rin sa loob ng bahay si Seth habang hinihintay ang pagdating ng kanyang ama. Kinalat niya ang laman ng bag ni Loiva upang magmukhang pagnanakaw ang nangyari. Ngunit bandang alas 6, may biglang humintong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Dumating ang kapatid ni Loiva na si Emily Luna kasama ang kanyang anak na lalaki. Napansin ni Emily na naroon ang mga kotse ni Seth at Loiva, ngunit madilim at kakaiba ang katahimikan ng bahay. Ilang beses na nag-doorbell at kumatok si Emily pero walang nagbukas. Sinubukan niyang sumilip sa bahagi ng pinto na may salamin at may napansin siyang tila gumagalaw sa loob, parang anino ng isang taong may suot na sombrero. Sinabi naman ng kanyang anak na baka coat stand o sabitan lamang yon. Naisip ni Emily na pumasok sa pamamagitan ng garahe, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nagbago ang isip niya. Sinabi niyang umuwi na lamang sila at tatawagan na lamang niya si Loiva. Bandang alas 6:50, si Teddy naman ang dumating mula sa trabaho.
Bago yon, eksaktong 6:23 PM, tumawag siya sa landline ng bahay ngunit walang sumagot. Wala siyang kaalam-alam na sa loob ng kanilang bahay ay wala ng buhay ang kanyang asawa at anak na babae. Ipinasok niya ang kotse sa garahe. Halos kapapasok pa lamang ni Teddy sa pinto nang siya naman ang salakayin ni Seth. Malapit pa siya sa front door. Suot pa rin ang damit at sapatos na ginamit niya sa trabaho. Natagpuan din ang kanyang briefcase sa sahig malapit sa kanya. Palatandaang hindi pa siya nakalalayo mula sa pasukan nang magsimula ang pag-atake. Gumamit si Seth ng kitchen knife at nagtamo si Teddy ng maraming malubhang pinsala sa leeg, dibdib, likod at tiyan. Ipinakita rin ng kanyang defensive wounds na nagkaroon ng matinding paglalaban. May indikasyong minsan niyang nabawi o nakontrol ang patalim, ngunit dahil sa mga natamo niyang sugat ay nanghina na rin siya at tuloy na nga siyang binawian ng buhay. Sa puntong yon, patay na ang 3 miyembro ng pamilya, ngunit hindi pa tapos si Seth. Kinailangan niyang baguhin ang anyo ng pinangyarihan upang magmukhang may ibang taong pumasok at gumawa ng krimen. Kinalat ni Seth ang laman ng briefcase ng kanyang ama para mas magmukhang may magnanakaw na pumasok. Naligo siya, nagpalit ng damit at sinimulang ayusin ang eksena para iligaw ang mga pulis na mag-iimbestiga. Gumamit siya ng asul na spray paint at isinulat sa dingding ang mensaheng "Off Asians". Ang layunin nito ay upang palabasing racially motivated hate crime ang pagpaslang sa isang pamilyang Asyano. Tinanggal din ang screen ng isang bintana upang magmukhang may sapilitang pumasok. Itinapon niya ang mga ginamit na patalim at blunt object, ang damit na suot niya at ang size 7 na running shoes. Pagkatapos nito, pumunta si Seth sa bahay ng isang kaibigan bandang alas 8. Magkasama silang nagpunta sa Central Business District ng Sydney, kumain sa Planet Hollywood, namasyal at naglaro sa isang video game arcade. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng mga taong makapagsasabing kasama nila siya sa gabi. Kalaunan, inihatid niya ang kaibigan at bumalik sa kanilang bahay. Eksaktong 11:48 ng gabi, tumawag si Seth sa emergency hotline. Nanginginig at taranta ang boses niya. Sinabi niyang natagpuan niyang patay ang kanyang pamilya at inakala o sinabi niyang binaril ang kanyang mga magulang. Kahit ang aktwal na ebidensya ay nagpapakitang hindi baril ang ginamit. Tumakbo siya sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong habang umiiyak, nanginginig at sumisigaw, at ganoon din ang sinabi niya sa mga ito. Dahil sa sigawan at kaguluhan, lumabas ang iba pang kapitbahay at sumama papunta sa bahay. Doon nila nakita ang mabigat na sinapit ni Teddy, Loiva at Claudine. Maging ang mga unang pulis na dumating ay natigilan sa kabrutalan ng krimen. Sa unang mga minuto, ang ipinakikita ni Seth ay larawan ng isang anak na umuwi at natagpuang wala na ang kanyang buong pamilya. Sa unang bersyon ng kwento ni Seth, dalawang hindi nakikilalang lalaki ang nakita niyang tumatakas mula sa bahay. Hinabol daw niya ang mga ito pero hindi niya naabutan. Sa harap ng mga tao sa crime scene, nagtanong pa siya kung may rosaryo ang sinuman upang makapagdasal siya para sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa mga unang oras, marami ang naawa sa kanya. 20 taong gulang pa lamang siya noon at sa paningin ng komunidad, bigla siyang naulila at naiwan mag-isa. Kaya sa simula, natural na ituring siyang biktima at mahalagang saksi, hindi agad pangunahing suspect. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, humarap si Seth sa media. Nanawagan siyang lumutang ang sinumang maimpormasyon at nagalok ng 100,000 Australian dollars na pabuya para sa ikadarakip ng sinasabi niyang mga salarin. Inilarawan pa niya ang kanyang ama bilang kanyang hero at role model, ang kanyang ina bilang puso ng pamilya at si Claudine bilang nagbibigay buhay at saya sa kanilang tahanan. But if you were to picture the four corners of the world, in my world we were the four. My family, friends, and myself would like to ask anyone out there to please help us. July 20, idinao sa Holy Spirit Catholic Church sa North Ryde ang pinagsamang funeral ni Teddy, Loiva at Claudine. 3 kabaong ang magkakatabing inilagay sa harapan ng simbahan habang nagtipon ang kanilang mga kamag-anak, kaibigan at miyembro ng Filipino-Australian community. Nagbigay si Seth ng eulogy para sa kanyang pamilya. Kumanta rin siya ng akapela na pinamagatang One Sweet Day. May mga dumalo na nakitang kakaiba o nailang sa kinanta nito ni Seth. Batay sa post-mortem examinations, nangyari ang mga pagpaslang sa pagitan ng bandang alas 4 at halos alas 7 ng gabi. Sinabi ni Seth na nang makita niya si Claudine ay sinubukan niya itong i-revive at i-resuscitate. Ngunit ayon sa medical evidence, matagal nang patay ang dalaga nang tumawag siya sa pulis at nagsimula na ang rigor mortis o paninigas ng katawan.
Dahil dito, hindi tugma ang kanyang salaysay sa kondisyon ng katawan ng kanyang kapatid. Nagtaka rin sila kung bakit sinabi niyang binaril ang mga magulang, gayong ibang uri ng sandata ang malinaw na ginamit. Nang tanungin kung nasaan siya sa kritikal na oras, sinabi muna ni Seth na nagmamaneho siya sa Blacktown area at hinahanap ang bahay ng isang kaibigan, ngunit hindi niya raw ito natagpuan. Nasira ang alibay nang sabihin ng kanyang tiya na nakita niya ang kotse ni Seth sa tapat ng kanilang bahay, bandang 6:00. Nang ipakita sa kanya ang problemang yon, nagpalit siya ng kwento. Sinabi niyang nagsinungaling lamang siya dahil nahihiya siyang amining pumunta siya sa isang sex worker. Sa mas detalyadong bersyon ng ikalawang alibay, sinabi niyang sumakay pa siya ng taxi para hindi makilala ang kanyang kotse at nagtungo sa isang brothel o massage establishment na tinawag na La Petite Aroma. Ngunit hindi ito nakumpirma ng sinasabing taxi driver at ng babaeng gusto niyang gawing alibay witness. Sinabi pa ng babaeng prosti na client na niya noon si Seth pero hindi siya nagtatrabaho noong gabing yon dahil nakalib siya. Sinabi rin niyang maaalala niya kung nakasama niya si Seth dahil nakita niya ang balita tungkol sa pamilya kinabukasan. Gumawa pa si Seth ng mga hakbang upang bigyan ng suporta ang ikalawang alibay. Nagbigay siya ng $50 Australian sa isang taxi driver upang sabihing inihatid siya nito sa brothel. Tumawag din umano siya sa establishment habang nagpapanggap na police officer at nagtanong tungkol sa roster ng mga nagtatrabaho roon para umano gawin niyang alibay witness. Makalipas lamang ang 3 araw mula sa pagkamatay ng pamilya, kinausap ni Seth ang accountant ng kanyang ama. Hindi lamang gastusin sa funeral o pagbabayad ng agarang obligasyon ang kanyang itinanong. Nais niyang malaman kung magkano ang kabuuang halaga ng mga ari-ariang maaaring maiwan sa kanya. Tinatayang nasa 1.5 million Australian dollars ang Australian state, bukod pa sa ilang ari-arian o negosyo ng kanyang mga magulang sa Pilipinas. Bilang sinasabing biktima ng krimen, nakatanggap din siya kalaunan ng humigit kumulang $15,000 na compensation. Ngunit sa halip na mamuhay ng tahimik habang nagpapatuloy ang investigasyon, mabilis siyang gumawa ng mga kakaibang kilos. Lumipat siya sa isang apartment sa Chatswood at naglagay ng deposit para sa isang Lexus na nagkakahalaga ng humigit kumulang 173,000 Australian dollars. Sinabi niya sa car dealer na babayaran niya ng buo ang sasakyan kapag nakuha na niya ang mana. May ilang later account na nagsasabing tumingin o naglagay din siya ng deposit para sa isang Porsche. Ipinagbili o ipinagpalit din niya ang mga sasakyan ng kanyang mga magulang at isinanla ang ilan sa mga alahas ni Loiva. Sa mata ng mga pulis, hindi sapat na sabihing kakaiba lamang ang paraan niya ng pagdadalamhati. Pero tila napakabilis niyang kumilos na para bang sigurado siyang mapupunta sa kanyang mana. Nang maubos ang perang hawak niya, humingi siya ng tulong sa mga kamag-anak sa Pilipinas na namamahala sa mga naiwan nilang negosyo. Nag-email siya sa kanyang tiya, lola o ninang at nagsabing meron siyang brain tumor at kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon at gamutan. Umabot sa humigit kumulang 190,000 Australian dollars ang perang hiningi niya ayon sa ilang ulat. Binalaan ng mga kamag-anak ni Loiva ang pamilya sa Pilipinas na huwag siyang padalhan dahil wala silang nakitang patunay na may ganoon siyang karamdaman. Isa na naman itong kwento na ginawa ni Seth upang makakuha ng pera. Habang abala si Seth sa pagbuo ng mga bagong alibay at paghawak sa mga ari-arian ng pamilya, patuloy namang binubuo ng New South Wales o NSW Police ang kaso. Sa unang tingin, maaaring magmukhang robbery o racially motivated attack ang nangyari. Magulo ang ilang bahagi ng bahay at may racist na mensaheng isinulat gamit ang spray paint. Ngunit habang masusing sinusuri ang lugar, napansin ng mga investigador na walang kapani-paniwalang palatandaan ng forced entry. Ayon sa mga later reconstruction, mababaw at tila selective lamang ang pagkakagulo, samantalang may pera at mahalagang gamit na hindi kinuha. Hindi rin makatwiran sa mga investigador na manatili ang ordinaryong magnanakaw sa loob ng bahay ng halos 3 oras para hintayin ang bawat miyembro ng pamilya. Dahil dito, mas pinagtuunan ng pansin ng mga pulis ang taong may malayang akses sa bahay na kahit mismo siya ay hindi maipaliwanag ng maayos ang kanyang galaw sa parehong mga oras. Sa makatuwid, si Seth. Lumawak ang investigasyon, isinailalim si Seth sa surveillance at nakakuha ang mga pulis ng telephone intercept material. Sinubaybayan at nirecord ng mga pulis sa ilalim ng kaukulang otorisasyon ang ilang pag-uusap ni Seth sa telepono. Sa mga pag-uusap na yon, lumitaw ang pagtatangka niyang kumbinsihin ang isang sex worker na suportahan ang ginawa niyang alibay. Gumamit din ang mga pulis ng isang undercover officer
upang makalapit kay Seth at subukan ang kanyang mga kwento. Bukod dito, gumawa pa si Seth ng ibang false trails. Gumawa umano siya ng pekeng email na nagtuturo sa isang business rival ni Teddy bilang posibleng may kinalaman sa krimen. At noong May 30, 2002, iniulat niya sa mga pulis na may nagtangkang pumasok sa kanyang tirahan. Kinabukasan, May 31, sinabi niyang dinukot at sinaktan siya. Para sa mga abogado ng mga biktima, layunin ni Seth mula sa dalawang insidenteng ito na palakasin ang ideyang buhay pa ang mga tunay na salarin at pinatatahimik nila ang nag-iisang survivor. Kaya isinama rin ito sa mahabang listahan ng mga false trails na inilatag ni Seth. Sa bawat bagong kwento at alibay, mas lalo lamang dumadami ang kailangan niyang ipaliwanag. May mga ebidensya ring nag-ugnay sa kanya sa mismong crime scene. Nakakita ang mga pulis ng shoebox sa kanyang kwarto. Nang ikumpara nila ang uri at sukat ng sapatos na dapat laman nito, tumugma iyon sa size 7 na mga bakas na iniugnay sa eksena. Na-recover din ang isang sweater o jumper na isinuot ni Seth ng gabing yon. Sa manggas nito ay may napakaliit na bahid ng asul na pintura na kapareho ng spray paint na ginamit sa racist, graffiti o vandalism. Pinagtalunan pa sa mga sumunod na legal challenge ang bigat at interpretasyon ng paint evidence na ito. Pero sa kabuuang kaso ng mga abogado ng mga biktima, isa lamang ito sa maraming piraso ng circumstantial evidence. Sinuri rin ng mga investigador ang mga internet search at computer records ni Seth. Lumitaw na nagsaliksik siya tungkol sa mga halamang may potensyal na lubhang makalason at umorder online ng mga buto nito bago ang mga pagpaslang. 10 araw bago ang krimen, na-ospital si Loiva dahil sa inakalang food poisoning. Nagpanggap o nagsabi rin si Seth na masakit ang kanyang tiyan at itinuro ang tubig o pagkain sa isang restaurant bilang posibleng dahilan. Makalipas ang ilang taon, may halamang castor na natagpuang tumutubo sa bakuran nila na sinabing maaaring nagmula sa mga butong itinapon doon ni Seth at ang naturang halaman nga na ito ay may potensyal na lubhang makalason. Iginiit ng mga abogado ng mga biktima na bahagi ito ng isang naunang plano ni Seth na lasunin ang pamilya, subalit hindi siya nagtagumpay. Kasabay nito, may pinadalang anonymous letters sa isang food company na nagsasabing nakontamina ang produkto nito. Ang teorya ng mga abogado ng mga biktima, kung namatay si Loiva, magmumukhang biktima siya ng contaminated food at hindi ng sinasadyang paglalason. Ayon pa sa kanila, ang mga liham ay naiugnay sa computer records ni Seth at sa iba pang forensic evidence. Kaya ang tangkang paglalason ang nagpapakitang hindi biglaang pagsabog ng galit ang nangyari noong July 10, kundi may nauna ng masamang balak. Pagkatapos ng 11 buwang investigasyon ng Strike Force Tawas, inaresto ng umaga sa kanyang tirahan si Seth Gonzales noong July 13, 2002. Hindi siya pinayagang magpiyansa at ikinulong siya habang hinihintay ang paglilitis. Hindi lamang 3 murder charge ang ikinaso sa kanya. Isinama rin ang kasong threatening product contamination. Habang nakakulong at naghihintay ng paglilitis, humiling si Seth ng access sa bahagi ng state ng kanyang ama upang pondohan ang sarili niyang legal defense. Hindi pinayagan ng kanyang mga kahilingan, kaya gumamit siya ng legal aid para sa paglilitis. Nagsimula ang murder trial sa Supreme Court of New South Wales noong unang bahagi ng April 2004. Pinangunahan ni Crown Prosecutor Mark Tedeschi, QC, ang kaso ng prosecution. Nagpatuloy ang pagdinig ng humigit kumulang 6 na linggo bago ibinigay sa jury ang pagpapasya noong Mayo. Walang eyewitness na nakaligtas, wala ring confession mula kay Seth at hindi na-recover ang mga pangunahing sandatang itinapon. Kaya kailangang ipakita ng Crown Prosecution kung paano nagtutugma ang motibo, oras ng pagdating ng bawat biktima, puwang sa galaw ni Seth, mga witness na nakakita sa kanyang kotse, 2 bumagsak na alibay, poisoning evidence, racist graffiti o vandalism, forensic traces, mga gawa-gawang email at mga kilos niya matapos ang pagkamatay ng pamilya. Ayon sa prosecution, 2 magkaugnay na motibo ang nagtulak sa kanya. Una, natatakot siyang tuluyang mabunyag ang kanyang mahinang performance at pamimeke ng university results. Kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang buong katotohanan, maaari nilang kunin ang kanyang kotse at alisin ang iba pang pribilehiyong matagal niyang tinatamasa. Ikalawa, nais umano niyang maging nag-iisang makikinabang sa property ng pamilya na tinansya ng sentencing judge sa humigit kumulang 1.5 million Australian dollars. Ang depensa naman sa panig ni Seth ay iginiit na hindi sapat ang circumstantial evidence para patunayang siya ang salarin. May 20, 2004, matapos ang humigit kumulang 4.5 oras na deliberasyon, hinatulan si Seth na guilty sa 3 bilang ng murder.
Tinanggap ng jury ang prosecution case na ang mahigpit na disiplina ng kanyang mga magulang, ang nalalapit na pagkakabunyag ng kanyang mga kasinungalingan sa universidad at ang pagnanais na makuha ang yaman ng pamilya ay magkakaugnay na bahagi ng motibo. September 17, 2004, isang araw matapos ang ika-24 na kaarawan ni Seth, ibinaba ni Justice Bruce James ang sentensya. 3 concurrent life sentences ang ipinataw. Walang posibilidad ng parol. Ibig sabihin, sabay-sabay na tumatakbo ang 3 habang buhay na sentensya. Pero dahil walang parol, mananatili siyang nakakulong habang buhay maliban na lamang kung mababago ng korte ang hatol o sentensya. Inilarawan ng judge ang mga pagpaslang na kabilang sa pinakamabigat na kategorya ng murder at sinabing pinagplanuhan ang mga krimen ng ilang buwan. Mula pa noong nagsimula ang paghahanap ni Seth ng paraan upang lasunin ang kanyang pamilya. Itinuring din ng hukom na napakataas ng level ng pagpaplano, karahasan at pagtatangkang iligaw ang mga otoridad pagkatapos ng krimen. Hindi nagtapos sa 2004 ang labanan sa korte. Noong 2007, pinayagan siyang umapela sa conviction at life sentence. Kabilang sa mga isyong itinaas ang admissibility ng ilang pahayag na ibinigay niya sa mga pulis. Kabilang ang isang pahayag na hindi na-record, pati ang paraan ng pagsasagawa ng prosecution sa ilang bahagi ng trial. November 27, 2007, ibinasura ng Court of Criminal Appeal ang apela at sinabing walang miscarriage of justice na sapat para baligtarin ang conviction o verdict. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit na humiling si Seth ng panibagong inquiry o review sa kanyang convictions. Ibinasura ang mga application noong 2018, 2019 at 2021. Sinundan pa ang mga ito ng ika-4 na application noong 2023 at ika-5 noong February 29, 2024. Lahat ng 5 conviction-related application ay tinanggihan ng NSW Supreme Court, kaya nanatiling buo ang hatol na siya ang pumatay kina Teddy, Loiva at Claudine. Pero may bagong legal development noong August 2025. Pinayagan ng isang hukom na i-refer sa Court of Criminal Appeal ang usapin bilang appeal against sentence dahil sa bagong claim at expert evidence tungkol sa post-traumatic stress disorder o PTSD na sinabi ni Seth na nagmula sa abuse na naranasan niya noong bata pa siya. Hindi ibig sabihin nito na napawalang sala siya, nabaliktad ang conviction o otomatiko siyang lalaya. Ang binuksan lamang ay pagkakataong suriin kung dapat bang baguhin ang life without parole sentence dahil sa sinasabing mitigating circumstance. Sa pinakahuling malawak na pampublikong ulat na nahanap para sa rebisyong ito, nanatili siyang convicted at nakakulong habang hinihintay o isinusulong ang prosesong yon. Nagkaroon din ng kakaibang legal na epekto ang kanilang bahay sa Collins Street. Matapos ang krimen, ilang taon itong nahirapang maibenta. Noong 2004, may mag-asawang buyer na nagdeposito ng hindi muna nasabihan ng ahente tungkol sa kasaysayan ng bahay at nalaman lamang yon sa pahayagan. Ibinili kalaunan ang deposito at pinagmulta ang real estate company. Nakatulong ang kontrobersyang ito upang higpitan ng New South Wales ang obligasyong ibunyag ang impormasyong maaaring may malaking epekto sa halaga o desisyon ng bibili ng isang property. Noong 2005, naibenta rin ang bahay sa buyer na alam na ang buong kasaysayan nito. Sa inyong opinyon tol, alin ang tunay na nagtulak kay Seth Gonzales upang gumawa ng napakasamang krimen na yon? Takot na mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, galit sa pagka-istrikto ng mga magulang, pagnanais sa mana o kombinasyon ng lahat ng ito? At bakit hanggang ngayon, wala pa rin siyang confession at paghingi ng tawad sa kabila ng kabrutalang ginawa niya sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid at patuloy niyang pinaglalaban ang kanyang innocence? Sukdulan ba talaga ang kanyang kasamaan na kahit ang mga demonyo ay mapapa-OMG sa kanya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.